Wow! No. Kailangan pang bawasan ng konti yung damit. Kanina pa lang alam ko na parang ang dali-dali ng lahat ng bagay. And ito yung nahulaan ko na magiging struggle ko. My God! Naalis ko yung pinto. Pero yun, hindi rin ako masyadong magamit nung phone. Siguro parang mga every other day lang ako nagcha-charge. Feeling ko magiging masarap. And feeling ko magiging legit naman siya na mango lassi. Mas aesthetic yung isang Belgian cafe na napuntahan namin nung nakaraan. Pero ito, ang bilis nila mag-serve. Napaka-sunny day today and 10 degrees Celsius, which is mainit compare sa nung mga nakaraang sunny day, pero 4 degrees and 2 degrees Celsius. And bihira to dito sa Vancouver. Hinahanap namin yung isa pang Belgian na kainan dito. Nasaan na? Yung breakfast and brunch? Okay, yan. Kasi medyo questionable yung Belgian na restaurant na malapit dun sa amin. Le Petit Belgian. And na-weirdohan lang kami dun sa waffle. So we're going to try this. Pero sana may upuan sila for us kasi mukha silang punuan right now. Pero yun, pwede namang i-check yung menu in advance. Medyo papalunch na rin kasi. Gusto ko tong hot breakfast pero medyo next pa kami sa pila. So I think magbabago pa tong decision ko. Maya-maya. Oh my God, ang ganda rin nung naging timing na tumayo yung kumakain doon sa table sa gitna. At least masasolo namin yung lamesa. Originally kasi yung in-offer niya yung lamesa na sharing. So marami kaming katabi. Mahirapan ako magkuha ng video at saka magsalita sa camera kasi feeling ko isipin ng mga tao, baliw ako. Thank you. Alright, let's go. Meron ulit kaming solo na table. Oh my God. Pangit yung lighting ko, pero so far, pagdating sa aesthetic, mas aesthetic yung isang Belgian cafe na napuntahan namin nung nakaraan. Pero ito, ang bilis nila mag-serve and ang bilis ng process nila dito. Medyo maliit na lang rin. Oh, thank you. Thank you so much. Dumating yung coffee in less than 3 minutes. Mas legit European dito. Yeah, mukhang mas legit nga na European dito. Feeling ko kasi karamihan sa mga restaurant dito sa Vancouver, ina-achieve nila yung aesthetic compare sa authenticity. I don't know, ako lang yun. Pero ayun, minsan mas gusto ko pa rin yung authentic talaga kaysa sa aesthetic lang. Can you send me your resume? Oh, I'll have this one. Okay, thank you. And sa akin sila, no lang. Wait lang. Oh my God. Okay, na-realize ko, wala palang Belgian waffle dun sa hot breakfast na in-order ko. So, pero, oh my God, ang daming protein. Alisin lang natin tong ketchup dito. Pero, may sausage, may bacon, may poached egg, and my sourdough na bread. And my potatoes din. Looks so good. And tingnan nyo naman tong salmon ni Benny Ran na nasa bagel. Looks so good. Ito yung sausage. Oh my God. Manak. Okay lang siya. Yung poached egg, runny talaga. Soft. Hindi siya yung almost parang 30 seconds na lang nilaga na poached egg. Sana hindi ko malaglag pero is the potato. And oh my God, yung bacon nila. Gusto ko yung ganitong bacon, crispy. Yung iba gusto kasi nila parang soft yung bacon. Hiwaan mo ako. Yay, thank you. Tikman natin yung Eggs Benedict ni Ran. Feeling ko mas masarap siya kaysa in-order ko. So tingnan nyo naman. Dito smoked salmon. Hindi siya smoked salmon, no? Salmon lang siya. Salmon yan. Okay. I think mas gusto ko yung salmon dun sa kabilang Belgian. Kasi parang yung smoked salmon nila, parang lasang tinapa. Let's go. It's nice din na sobrang daming tao sa labas. Ganito talaga kapag sobrang maaraw, lahat ng tao sinasamantala yung liwan. And although kahit na maliwanag, hindi mo ramdam yung init sa balat dahil, oh my God, yung hangin, ang talas, sobrang malamig. Mag-check lang kami ng earbuds dito. Sana may sale. Ang
ganda ng interior dito. Oh my God. Saan pa pupunta to? May pila? Yeah, Oh. Kailangan pa may new product. Okay. So, can you doc? I will do my best. So, kailangan ko daw i-document tong buong process na to. So, lumang iPhone na to, iPhone 12. And yung battery niya, I think parang nasa 70% na lang yung parang pinaka-maximum capacity. And so, ipapa-replace namin dito sa iPhone. And God, napakaganda ng head, anong branch nila dito. Ang laki. My God, sobrang nice. And warm sa loob. Maganda yung temperature sa loob. Natapos na yung diagnostics na pinaharan sa amin ng representative. And hinihintay na lang namin siya na lumapit uli sa amin. Medyo busy pa siya. Kausap yung iba pang customer. Okay. So, dinadiagnose niya na yung Face ID. Okay, tapos na siya ma-diagnose. So, pinalagin lang ako gamit yung Apple ID password ko. And hinihintay na lang namin yung technician na lumapit sa akin. Okay, while waiting, ang ganda nitong iPhone casing na to. Nice. Year of the horse. Laki ng script. Okay, then we'll be back around for 4:30. Yeah, okay. Well, oh, pinaras mo ba yung record nito? Bakit siya nag-record? Oh my God, crazy. Curious lang ako kung ano pa yung meron dito sa side na to kasi ang daming taong mga pumupunta dito. Oh, I think tambayan lang siya. Yeah, tambayan lang siya pero maganda yung view. Hotel Georgia. So let's go. Okay, let's go! Oh my God. Ano yung flag? Oh, I think flag ng Iran yun. Yaman yung mga Iranian dito sa Vancouver. Ang weird ng feeling na wala akong phone sa bulsa. Parang mayat maya pare-realize ko na magaan yung bulsa ko and yung feeling ko na nawala ko siya. Ang weird lang. Hindi ako sanay na walang dalang phone. May nakita kaming pang-block or pang-seal ng pinto para hindi makapasok yung mga alikabok. Ay, feeling kasi namin kaya sobrang malikabok sa loob ng unit dahil malakas yung hangin na galing sa hallway. And so dito sa Canadian Tire, meron daw silang pang-seal ng pinto. And yun yung hahanapin namin today. Other than that, wala na akong planong ibang bilhin dito sa Canadian Tire. Parang feeling ko nakuha na nila lahat ng pera na. $799.99 na Dyson hair dryer. Oh my God. Dyson, ito yung mga plancha at saka pangkulot nila. Pero grabe, I can't. Oo, pinaklang. Oh yeah, pinaklas Hindi lang. natin na-measure yung thickness ng door. Masyadong to, no? Yeah, I don't know Mabigat kung yung kakasya door ba na. to. Yeah, hindi namin nasukat yung kung gaano kakapal yung pin. Pero baka merong adjustable. Okay, so far, itong baking sheet pa lang naman yung nabibili namin na wala sa plano. So we're still good. We're sticking to the plan so far. Pero the longer we're here, the more chances na hindi kami mag-stick sa plan na kung ano lang yung dapat bilhin. Oh my God. Okay, nakita namin tong calamansi plant. $39.99. We're getting it. We're definitely getting this. Pero palabas na kami. And sana wala na kami iba pang makita. Stop recording. Okay, namatay yung cashier. Dahil dun sa, I think sa Kalamun din. Sa Kalamansi. Okay. Okay, tinanggap na siya. Okay. Akala ko hindi pa namin makukuha yung kalamansi na halaman. Okay. Stop recording. Yay, let's go. Okay. Kung kailan naman may bit-bit kaming marami, saka namin naisipan na maglakad dito sa tulay. Pero okay lang yan. Maganda yung weather. Stop recording. Ang ganda. Hindi siya nakakasawang tingnan. Kita yung Science World dito. And yung Rogers Arena dun sa kabila. Super nice. Hey, I think perfect tong calamansi plant namin dito sa gilid. And dito kasi may araw. Diyan muna siya. Sige, bibigyan ko siya ng konting araw. Konti lang naman. See? Perfect! Oh my God. Excited na ako mamunga siya. And kamukha niya talaga yung mga kalamansi sa Pilipinas. Pero kalamon din yung tawag nila dito. Pero I think same lang yan with the kalamansi. Kasi nakita ko na yung bunga niya before and sobrang similar. Hindi ko pangalang talaga natik. And dishwasher safe daw to. So, ilagay na natin siya sa dishwasher. Feeling ko hindi naman siya oh no, wala na siyang spray. Feeling ko hindi siya kasya. Maliit lang kasi itong dishwasher na to. I think kasya siya. Kasya siya pag ganito. Yeah, I think kasya siya pag ganyan. Pero sasabay ko nang ilagay yung iba pa naming pinamili. And I think wala namang doubt na dishwasher safe din tong plastic na pitchel na to. Alisin lang natin yung mga stickers niya bago natin ilagay. Yeah, dishwasher safe. Yeah, nakalagay. Yeah. You can watch TV. Stop recording. So, itong pitchel na to, may mga kasama na siyang measuring cups so ito mismo, 4 cups, tapos up to 0.05 cups.
So, which is very, very nice. Natin to dito. And ang sarap ng feeling na napupuno ko na yung dishwasher. And then, excited din ako dito sa Paderno wine glasses na nabili namin. Sobrang ganda niya. Agad, sana hindi ko mabagsak, pero tingnan nyo naman. So nice. Lagay na natin sila dito para magamit na natin. Well, hindi naman kami, oh my god, I think magkaka-problem ako dito. Hindi kami wine drinker, pero maganda tong lagyan ng last and mga fruit juice. Oh, sana magkasya. Okay, hindi siya kasya dito sa taas. Wait, dishwasher safe ba to? Okay, dishwasher safe siya. Wala tayong problem dun. Lagay natin dito. Ready na dapat ngayon yung iPhone 12 ko and yung fresh niya na battery lang yung pinapalitan namin, pero kailangan ko magbayad ng $119 and sana umabot pa yun ng another 5 years. 5 years na yung iPhone na yun. Oh my god, napakatibay ng iPhone. Oh yeah, ang ganda ng stairs dito. Yeah. Wala ng pila kanina. Ang haba ng pila dito. Perfect. So, 100% ulit yung capacity niya. Pero yun, hindi rin ako masyadong magamit nung phone. Siguro parang mga every other day lang ako nagcha-charge. Kahit na 70% na lang yung capacity. Tingnan natin ngayon kung improve ba talaga yung battery. Ito na nga ba yan? So, dito nyo titingnan yung maximum capacity. 100%. Pero, ayun, before no maintenance or before nila palitan, parang 77% na lang yung max. Kahit na naka 100% sa charge siya. Or after niya ma-charge, tapos ma-full batch siya ng 100%. Ang katotohanan hanggang 70% na lang talaga siya. Pero ayun nga, dahil matanda na rin tong iPhone. Okay, oras na uli para subukan tong Mocha Espresso Maker. Nagamit ko na siya actually ng ilang beses. Pero the last time na tinry ko siyang gamitin dito sa videos ko, nag-fail ako. Well, actually, yun din yung first. And after nun, medyo nag-improve na ako kung paano, nag-improve na yung skills ko kung paano gamitin to. Pero napakasimple niya lang rin naman kasi talaga, hindi nyo rin kailangan. So, ito pa yung, nandito, nakaharang pa yung mga hugasin ko. Well, ini-air dry ko na lang sila bago ko sila sasakab. Pero gusto ko munang magtimpla ng kape para sa mood ako habang inuumpisahan yung mga gawaing bahay dito. Kasi, ang dami pang mga dumating. So, na-deliver na ng IKEA to. Yan yung pinuntahan namin sa IKEA Richmond nung nakaraan. Yung shelves and yung office chair. Ayan, dumating na rin siya. I don't know kung tonight ba namin sila bubuuin kasi plano rin namin umuwi muna ng Port Moody para mag-hap gamit. Pero yan, for now, gusto ko munang magkape. Hindi na pala ako gagawa ng kape dahil kailangan kong tumakbo ngayon papuntang Canadian Tire dahil may in-order si Ran online and kailangan na siyang pick upin kagad. Yun yung parang stand nung router niya para mas mabilis daw yung internet dito. Kung ano yung susuot ko. Medyo malamig sa labas. And kung hindi naman ganun kabigat yung package, I think sasaglit ako sa Save-On para bumili ng chicken, rice, and frozen fruits para pwede akong gumawa ng mga fruit shake o kaya lassi. Ang sarap ng mango lassi. Oh my God. Ano pa ba? O kaya yung coconut pineapple na fruit shake. Ang sarap. Oh my God. Dadaan muna ako ng McDonald's para bumili ng kape para at least maganda yung umpisa ng araw ko. Okay, let's go. Hindi ko ngayon sure kung nabayaran na ba to. Hindi ko rin actually sure kung saan ako pupunta. Return. I think kailangan ko pumasok sa loob. Okay. Hi, I'm here to pick up a package. Oh, that's gonna be in aisle number 2. Oh, okay. Alright, thank you so much. Okay, I think nasa aisle number 10 na ako. Pero, holy effer. Sure kung may tao ba dito? Yung aisle number 10. Ito na yun. Wala naman tao. Wala ring booth. Holy. Hi, is this where I pick up a package? Yeah, okay. I wonder if there's Alvin. He'll Oh, okay. Thank you so much. Yep. Thank you, you too. Okay. I'm not sure kung pupunta pa ba ako ng Save-On na ganito yung bit-bit ko. Oh, actually, I think kaya ko dahil siguro yung bibilin ko sa Save-On mga, I think kakasya dito sa backpack ko. So, hindi ko na lang dadamihan yung mga bibilin sa Save-On. Nagsisisi ako ngayon na nag-retinol ako kaninang umaga. Hindi ako usually nagre-retinol sa umaga. Pero nakatulog kasi ako kagabi. So parang bumabawi ako ngayon. Kung alam ko lang na maaarawan ako ngayon. Kung alam ko lang. Okay, kailangan ko nitong chicken thighs. Hindi ko sure kung meron pa bang mas mura. Kailangan ko rin tong Greek yogurt.
I think okay lang daw na pag ganyan. Ayoko siyang ipatabing eh. Hindi naman siya natatapon pero nagmamansya siya sa takip. Oh my God, hindi kompleto yung mango lassi kung walang mango. So, sana may mango. Sana may mango. Oh my God. Okay, walang mango. Oh wait, ano to? Meron mango chunks. Let's go. I think medyo mas mahal to than usual pero tingnan natin kung gaano kalaki. What the heck? Ang laki nito. Pero $12.99 na lang siya. Okay. Nilagay ko sa bag ko yung frozen pineapple ngayon. Ramdam na ramdam ko siya ramdam na ramdam ko yung lamig sa likod ko. Stop recording. Sobrang nilalamig yung mukha ko at saka yung mga kamay ko. Hindi ako nakapag-gloves pero pinagpapawisan yung katawan ko. Nung umpisa hindi masyado mabigat tong package eh. Pero sa sobrang tagal ko nang kakabit-bit sa kanya, nag-uumpisa na siyang maging mabigat. Pero ang ganda ng weather. Oh my God. Ang sarap dito. Ang sarap tingnan ng mga bundok. At saka hindi ilog to eh, pero mukha siyang ilog. Dagat to. Maalat siya pag tinikman. Stop recording. And ang tawag pala dito ay Falls Creek dahil hindi siya totoong creek. Hinukay lang siya for the, I don't know, I think for the aesthetic of it. Kasi ang ganda niya, pero I don't know kung ano yung purpose. Bakit hinukay nila to para umabot yung dagat hanggang dito. Ayan, kaya Falls Creek yung tawag nila dyan. Stop recording. Okay. Kailangan ko lang mailagay lahat ng mga frozen dito sa freezer. I think hindi pa naman siya masyadong natunaw. So, binili ko rin kasi tong, hindi siya pineapple, pero tropical fruit mix siya na kung gusto ko ng pineapple shake, hihiwalayin or cherry pick ko na lang yung pineapple. And ito yung frozen mango. Actually, hindi ko alam kung manggang kalabaw ba siya or Indian mango kasi dito parang ginagamit din. Nakakita ko ng mga hindi Pilipino na gumawa nung Graham, yung mango Graham na ginagawa natin sa Pilipinas. So, Indian mango yung ginagamit. Hoping ako na hindi to Indian mango. Although gusto ko rin naman yung Indian mango. Okay na yan. Nakakapagod. Pero I think naka 7,000 steps ako, which is really good. At least mahigit kalahati ng kota ko for today na achieve ko na. Gusto nang ipa-unbox ni Ran kagad ngayon to kasi mukhang iba daw mukhang hindi daw ito yung tamang product na in-order. Kailangan kong picturean, isend sa kanya para ma-sure na ito nga kasi bamboo something daw yung in-order. Hindi ko sure bakit obsessed yung mga tao sa bamboo. Well, hindi ito mukhang bamboo. Let's go. Actually, baka ito bamboo. I don't know. Picturean ko lang. Ganito yung itsura niya. Pag walang plastic, mukha naman siyang bamboo. Hindi ba? Alam ko marami akong kailangang unahin na iligpit dito pero gusto ko na talagang umpisahan yung paggawa ng mango lassi. Oh my God. So, bahala na si Bat. Dapat nililigpit ko na tong mga pinugugasan. Sobrang tuyong-tuyo na to. Kagabi pa to and na-air dry na silang lahat. So, kailangan ko na lang sila ilagay doon pero procrastinate ako ngayon. Marami akong mga gustong unahin gawin. Okay. And isa doon yung mango lassi. Let's go. And napakasimple lang daw talaga gawin nun. So, kailangan ko lang nitong yogurt at saka yung frozen mango. Kailangan ko ng wait. Ito ba yung 1 cup? 1 cup. So, pero, wait. Okay, let's go. So, 3/4 cup ng yogurt. Pero 1 cup ng mango. Okay, dyan ka na. 1/3, tatlong 1/3, ang tatlong 1/3 ba? 3, 1/4. Tatlong 1/4 ang 3/4. Okay. My God. 1, 2, 3. And then 1/4, 3/4 din na water. So, 1, 2, 3. Okay, mukha naman siyang mukhang nakuha pa rin natin ngayon yung perfect blend. Wait nga lang. And then, 1 cup ng mango. Nice, resealable daw. Pero, buksan natin to. Sana hindi ko siya masira. Paano siya naging resealable? Naamoy ko na siya. Amoy Indian. Indian mango nga siya. Pero okay lang. Walang problema. Okay, 1 cup ng mango. Alright, perfection.
And no, hindi matamis yung mangga. Medyo maasim-asim siya. Yun din yung problem sa mga mangga dito. Parang maasim silang lahat. So, lagyan natin itong Splenda sweetener. 1, siguro makadalawa. 2, alright. Isa na. Feeling ko magiging masarap to. And feeling ko magiging legit naman. Mango last. Lagay natin dito. Okay, tight na ba? I think tight. Nakabahan na. Okay, start ko na lang. So, kinakrush niya ngayon for 30 seconds. Tapos daw siya. Maputla siya tingnan. Well, so ganito yung tsura niya. Maputla siya tingnan than usual. Lassi. Dahil maputla yung mangga? Or dahil siguro, dahil Indian mango? I don't know. Pero, gusto ko rin gamitin yung fancy na champagne para di. Dalawang serving daw to ako. Hindi lang ako ganun ka-happy sa color. Kasi hindi talaga siya. Hindi siya mukhang mango. Pero masarap siya. Okay, tikman natin. Actually, lasa siyang mango lassi na legit. Hindi nga lang siya mukhang mango lassi na legit. Kasi maputi siya. I don't know. Siguro damihan ko na lang ng mango next time. Oh well. Pero, oh my God. And Greek yogurt to. So, this is a protein bomb. God. Overall, happy ako sa last. Hindi ako happy masyado. Pero, priority ko yung last. Hindi ko alam kung paano umpisahan. I-unpack lahat to. Pero ang importante, at least 90% ng mga gamit namin nandito na sa downtown. Hindi rin ako nakapag-record kagabi habang nag-impact kami kasi parang feeling ko ang bagal-bagal ko kapag nagre-record ako or pag nagvo-vlog ako. Pero ayun, may mga konting bagay pa kami na naiwan doon and siguro this week yung pinaka-final week na i-aim ko talaga na madala silang lahat dito. Pero for now, gusto ko muna mag-coffee. Marami pa. Ito yung coffee na ginrind ko nung nakaraan. Actually ngayon, mas nakukonvenientan na ako dito compare dun sa French press kasi mas madali itong linisin compare sa French press. Ilang natin ng water. Yes. Bango pa rin ng kape. I think sobra. Okay, hindi ko siya pupunuin. Wait lang. Yeah, feeling ko na overwhelmed ako doon. Okay. Medium lang yung kailangan natin dito. Or medium thick. Tapos kusa siyang aangat yung water papunta dito sa pits. Okay na. Naririnig ko na siyang kumukulo. Oh my God. So yan, umangat na yung coffee niya. Pero sobrang alisin na natin sa mainit. Espresso yun. So lalagyan ko na lang ng water pa uli. Halo na yung mga nilagay ko dito sa... actually, hindi ko na alam kung ano to. I think organizer lang to. Pero, dito ko nilagay yung mga paintings ko. Hindi to. Yung mga ginawa kong paint. So, tatabi ko lang to. Kasi nahalo sila dun sa mga basahan namin sa wash. And I think kailangan ng labahan tong parang 2 linggo na to dun sa CR. Alisin ko lang yung mga lupa-lupa bago ko isa lang. And finally, meron na kaming laundry basket. Alisin ko lang yung mga laman na... Hindi ko na alam kung ano tong mga laman ng mga container na pinagdala namin dito. Pero nice na. Hindi na namin ilalagay sa sahig lang. On ko lang yung ilaw. Sa sahig lang yung mga labada na. Pero ayun, may mga problema pa rin kami sa mga kahon kasi wala wala kaming storage dito na malaki. So, itong mga to siguro matagal silang mag-stay dyan. Matatagalan silang mag-stay dyan sa sahig. Oh, perfection. Let's go. Naubusan na ako ng hanger and feeling ko hindi ko ma-achieve to kung hindi ko pa nabubuo yung drawer. Pero itong mga maleta na to, wala na silang laman. Nalagay ko na silang lahat dito sa cabinet. Pero marami akong mga hinanger na hindi dapat nakahanger. So, may mga natira pa ngayon na dapat nakahanger na hindi ko mahanger. Pero ayan, mukha silang kalat mga basura. So, I think kailangan kong i-clear na tong mga to. Tapos, umpisahan ng buuin yung wardrobe or yung dresser na dito sa baba ilalagay para ma-clear ko na talaga yung space dito sa sala dahil napakakasal. And inaabot na ako ng actually magagabi na. Pero, okay. Ngayon, hindi ko alam kung may enough space ba ako para mabuo tong... I think kakasya naman siya dito. Wait, ngayon yung problema. Pag halimbawa nabuo ko siya dito, feeling ko hindi ko siya malalagay pinto. I don't know. Okay.
Kailangan ko munang alisin yung mga kalat dito and then siguro yun yung pinaka-the best na start para sa akin. Para mapakumpleto tong task na to. Dito ko na lang muna sila ilalagay sa den. Pero I think kailangan talaga rin namin ng totoong bookshelf. Parang ang haba niya masyado. Siguro, konting part nito, umpisan ko dito. Umpisan kong i-build dito sa labas. Kailangan ko siguro ng gunting. Actually, madali lang siyang hilahin pala from to sa gilid. Okay. Kailangan ko na naman isipin kung paano buuin. Ito ba yung manual? Naubusan ako ng brain cells. Okay, so, kailangan muna nating i-make sure na lahat ng piece ay nandito. Pare-pareho ba to? Siguro subukan ko muna ko. So ganito siya kahaba. Feeling ko talaga hindi ko siya mapapasok dito sa aparador. Ganun. Pwede siguro siyang ipatayo muna. Okay, gets ko na. Pwede ko siyang buuin dito, tapos kapag ipapasok na siya dun sa loob ng wardrobe, patayo, tapos saka ipupwesto ng pahiga. Okay. I think okay na. Nasan kayo yung mga screw? Okay, nandito. Dito yung mga screw. Sabi sa manual, kailangan 2 tao daw yung bubuo nito. Pero gusto ko nang umpisahan yung mga kaya kong umpisahan ng mag-i. Tsaka, actually, hindi siya mabigat eh. I mean, ito, pag isang piraso lang, hindi siya mabigat na makapal naman. So, I think kaya niyang tumayo kahit walang support. Yeah. Oh no. Kailangan ko lang ma-make sure na pumasok sila pareho bago ko i-lock. Oh my God. So, ito yung problema pag nandito malapit sa sahig yung kailangan i-lock. Hindi ko siya maiikot ng isang buo. Nahin ko na nga lang to. Uy, bakit hindi bumaba? Fuck. Okay. I think ngayon pa lang may problem. Umaatras sila pareho. Both taas and baba. I think mas unahin ko na higpitan tong nandito sa taas. Tapos mamaya ko na lang po problemahin yung sabon. Okay. Kailangan ko siyang ulitin dahil hindi bumabaon yung tornilyo. God. Okay. So ngayon nakatukod na siya dito sa dingding. Dapat bumaon na to. And unahin natin to. Oh my God. Ayan, pumapasok siya. Yes. Shit. Ito ako sa baba mahihirapan eh. Ngayon pa lang alam ko na. Kasi hindi ko maikot ng buo yung screw. Success! Wait lang, hindi pa pala. Okay. I think okay na to. Next. Kailangan ko ng isa nito. Okay. Tornilyo to, pero di ko alam kung ang tawag sa ganito. So I think yung kalahati nito dapat pumasok. Yan, kalahati nito dapat pumasok dito o dito. So yung kalahati dun sa mismong wall ng aparat. Actually, sabi sa manual kailangan ng martilyo, pero gusto ko naman siya ng mabili. Next! I think gagana naman to kahit na isang side siya facing, I think. Oh my God, ayoko umulit ng gawa. Tinatamad na kasi talaga ako mag-isip. Yun yung problema. May mga masisikip. Shock. I think kailangan kong martilyohin ako. Okay, let's go. Sana pumasok agad. Pumasok agad siya. Let's go. I'm surprised na parang hindi ako masyado nag-struggle magbumuo ng ganito ngayon. Usually, ito yung pinaka-weakness ko, yung bubuo ng mga bagay na hindi ko alam kung paano buo. Okay, next. Kailangan ko nito. Sana pumasok agad. Swabing. Okay. So far, nasa-surprise talaga ako na ang dali niya lang mabuo. Or hindi ako nag-i-struggle. And feeling ko I think mahigit kalahati na yung nabubuo ko. Kasi, mukhang nakakalahati na ako. Ito na yung pinakadulo ng shelf. And I think pwede ko na siyang itayo after ko makabit to. If makakabit ko siya ng tama. Okay. Pumasok ka. Okay. So far, so good. Yeah. Tayo ko na kaya para mas madali. I think pwede ko na siyang itayo. Okay, let's go. Okay, I don't think na ngayon pa ako mag-struggle. Pagkatapos ng lahat, feeling ko magiging madali. Kailangan ma-make sure na pumapasok siya dun sa... Wala na akong way para makita kung pumasok siya dun sa wall. Pumasok naman siya. Fudge. Ayoko siyang pitan ng mahigpit. Siguro yung sakto. I think... Okay na. Konti pa. I think okay na. Okay na ako dito. Kailangan kong baliktarin para sa pinaka-final piece. Feeling ko magagasgas yung sahig. Oh my God, nagasgas na ako. Okay naman. Okay na. So, kailangan ko to. Wait lang. So, dapat nakascrew yung magkabila ang dulo. Pwede ko nang ilagay yung mga screw dito. 1,
2, 3, 4. Okay, so ang problema ko na lang ngayon is shoot silang lahat ng sabay-sabay. Oh my. Ito siguro yung pinakamahirap na part dito. Shoot. Next. Oh my God. Okay, ikaw. So then, actually, pag na-shoot yung iba, na-shoot na rin yung adjust na lang natin. Oh my God, amazing. Yes. Okay, let's go. Pagpagan lang natin ng konti. Next. Actually, marami pa natitira. And kapag mga ganitong marami pang natitira, tapos parang feeling ko makukumpleto ko na, kinakabahan ako kasi for sure, meron akong na-miss na step. And hoping ako na hindi ganun yung sitwasyon. Oh no, hindi siya Actually, lumalapat naman siya, pero okay. Oh shit. Hindi ko lang kung nakapasok ba siya dun sa butas niya dapat. Okay. Feeling ko hindi ko siya na nahigpitan ng tama. Try mo dito. Okay, so ito mabilis lang siya humigpit. Medyo may siwang ng konti. Ulitin ko kaya. Okay, ulitin na lang natin para sure. Siguro isasandal ko sila dun sa dingding para may tukod. Tukod natin to dito. Ewan ko na lang. Hindi rin siya matukod. Bakit hindi siya matukod? I think kailangan ko siyang ipatayo. Oh my God. Okay. So yung kabilang side, solid na solid eh. Pero itong side na to, hindi ko problema. I think dahil hindi rin lapat yung pagkakadiin ko dun sa kahoy. Importante talaga na may katulong dito. Na-achieve naman. Yun, lapat na lapat, ha? Meron pa siya dapat mga individual box sa loob nito. Pero, ipapasok ko na muna to sa aparador sa ako ilalagay mga individual box. Or actually, tinatamad akong buuin pa yung mga individual box. Pero, pasok na natin to sa loob. I think kailangan ko munang alisin tong mga nakahanger dito para hindi sila magsipagsabit. Nakakainis din tong pinto nito. Automatic siya nagsasara tas walang door stopper. Parang, harangan mo siya or kailangan mo siyang hawakan kung gusto mo siya. I think okay na. Actually, bawasan pa na para sure. Mabilis lang naman ibalik tong mga to kasi nakahanger na. Fuck, ano yung nalaglag? Alright. Okay. Kaya ko bang buhatin? Kaya naman, pero okay. Dun. Okay. Yes. Masasara ko pa ba itong pinto? Okay. Perfect. So far, everything is according to plan. Kailangan ko na lang siya mailagay dito. Siguro unti-untiin ko lang. I think ito na yung part na kailangan talaga dalawang tao. Aray ko. Pit na yung pao. Okay, pumasok siya. Okay. Ngayon ang tanong, maipapahiga ko ba siya? Kasi, actually, parang kaya ko siyang ipahiga. Pero ayoko lapit yung kamay ko. No. Kailangan ko pang bawasan ng konti yung damit. Dahil hindi kaya. Oh my God. Okay. Actually, pwede bang alisin to? No, alis. Anyway, it's okay. One more try. So, magkasya. Hindi siya kasya. Paano na to? Oh my God. Pwede kayong alisin muna yung pinto. Kasi hindi talaga siya. Hindi ko na alam paano yung sunod na gagawin. Tayo muna ulit. Fudge. Kung pahiga kaya. Sana gumana kung pahiga. Pero kailangan ko muna siyang emot na talaga ako sa pinto na to. Hindi siya pahiga pag gano'n. Dapat talaga binuo ko siya dito sa loob ng kabila. Pero ngayon hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pag hindi pa to gumana, ewan ko na. I think kailangan ko na siyang i-disassemble. Tapos dito ko siya sa loob gagawin. Parang wrong move na nandito ako sa loob. Nakakainis yung pinto. Okay. Wala ang pag-asa. Kailangan i-disassemble. Ngayon pag dinisassemble ko siya, I think ito try ko munang alisin yung pinaka tuktok tapos tong magkabila ang gilid and then hopefully pumasok na siya pero napapagod na ako. Oh my God, kanina pa lang alam ko na parang ang dali-dali ng lahat ng bagay and ito yung nahulaan ko na magiging struggle ko I mean, alam ko, nahulaan ko na may magiging struggle. Hindi ko lang alam kung ano specifically. Oh my God. Kumalas na. Good. Okay. Next. That means kailangan ko silang hilahin. Inis na talaga ako. Okay, nagre-ring yung phone ko. Kailangan ko lang sagutin. Oh my God. Shit. Okay, I think na-misjudge ko rin talaga kanina. Kasya sila nung sinukat ko. Then, lang. Kasi nakita ko na kasya. Pero, nahuhugot yung dapat nahuhugot ka. Yun. Fuck! Nasira na! Anyway, gaano ba siya kakasya? Bakit kasi sinakto to?
Okay, I think hindi naman ako magkakaproblema na buuin to once na naipasok ko siya sa loob. Kailangan ko lang siya maipasok. Konting-konti na lang na talaga. Ano yung kung okay, ipapasok ko to ngayon na dito. Gawin na natin yan. Kasi feeling ko magkakakalas-kalas. I don't know. Bahala na si Batman. Kaya ko ba siyang buhat? Lahat-lahat. Sabay-sabay. I think so. Or ito na ba yung panahon mabali? I don't know. Baka ma-injury ako. Oh my God. Ina kasi talaga nitong puto. Hindi rin matukuran eh. Okay. Ayaw. Kaya buwas. Magpatanggal ka. Kanina natatanggal ka. Ngayon ayaw matanggal. Okay. Kailangan ko pa siyang buwasan. Para magkasya siya. Napapabalitik ito yung problema. Think wala akong choice. Kailangan ko na talaga siyang kalasin lahat. Isa-isa. Bubuin ko na. Ay, wala na. Nagkatanggalan na lahat. Wala na miski isang nakakabit. Okay, pero pagod na ako. Nagugutom na ako. Ewan ko na lang kung hindi ka pa ngayon. Sige, alisin na rin natin to. Okay, let's go. Wala nang natira. Okay. Naipasok ko na yung pinakadulo. So, back to square one tayo, patid. Ito nito. Oh my God. Naalis ko yung pinto. Hindi ko alam kung ito ba yung solusyon sa problema ko ngayon o dagdag. Okay, ngayon pa lang parang nare-realize ko naman na magiging dagdag siya sa magiging problema. Let's go lang! Oh my God! Nalis ko yung pinto. Naipit yung pa. So ngayon na inalis ko yung pinto. I think pwede ko nang buuin ulit yung door. Tira ko na yung buong bahay. Sige. Okay. So... Okay. I think mabubuo ko naman to ng mabilis. And hindi na ako aasa sa manual dahil nabuo ko na siya ng isang beses. Okay. Finally. Oh my God. Oh God, finally. Oh wait. Nakaharang yung pinto. Moment of truth. Lord. Okay. Nagkasya rin sa wakas. So, ganyan dapat yung itsura niya. Hindi ko alam bakit maliit kapag nasa front camera. Pero, oh my God. Thank you, Lord. Go. Meron pa siyang mga kasamang drawer. Yan. Bubuin pa yung mga box na yan. And pwede sila ipasok dito. Pero, bukas na lang siguro. Na-stress na ako. And I think yun na lang rin muna. For today, gutom na ako. Oh my God. Feeling ko naubusan ako ng brain cell. To think na, hindi naman talaga ganun din karami yung brain cells ko. Well, ayun lang muna for today. Salamat sa panonood. I think kakain na lang muna ako sa lab. Tulog na ako direct. Bukas. Kita-kits ulit next vlog. Bye.